Balik ulit tayo sa ganitong brand. Ilang linggo rin ulit tayo bago nakagawa ng itong brand. Nakaraan assorted iba-ibang brand. iMix by Trident. Okay, CA12 tapos violet panel ito. Ang sabi nila kapag violet panel is pure copper. Pure copper daw. Okay? Kaso ngayon ayoko na magkaskas dahil ayoko mademanda. Baka mamaya may demanda ko. Okay, ayan na. Hindi ko alam kung sino may-ari nito Hindi ko matandaan kung Bayala Lamove to Basta shoutout na lang sa may-ari nito. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit product sa akin Ito yung transformer niya. Supply niyan ay mataas pala may 125 pala ito. Meron siyang 125 Tapos 99 66 33. Grabe. 3 tires pala ito, 3 tires. Tapos 2, 4, 6, 8 walong kapasitor na 50 volts by 10,000 microfarad. Tapos output niya ay 2, 4, 6, 7 7 bipers yan. Pero sa output 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 din 7 1, 2, 3, 4 may blanco pala isa dito. Blanco lang isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bali 6 pairs lang. May blanco na isa. And then dito naman parang ganun din. Basta palala kasi dito. Ngayon ang issue dito, kaya dinala rito sa atin naka protect and then clip. Ngayon pakita ko sa inyo. Binuksan ko na agad to para ma-visual check natin. Ayan clip, protect. Ayan, naka-protect and then clip. Sa may kabilang side, naging normal siya Tapos, kaya kung bakit naka-clip protect yan, stop ko muna, baka matuluyan. Dahil wala siyang fuse dito Walang fuse dito sa ilamay sa may taas. Tapos, umilaw yung fault dyan. Kapag nakulang ng fuse yan, kung bumigay yung isang fuse, automatic, magki-clip yan. Magki-clip siya. Okay, basta ito yung mission natin, 40 days video. 40 days video. Bahala na. Bali try na lang natin yung base natin dito para magawa natin kasi medyo para may kalumaan na rin ito. And then yung fan pala niya, naka 220 yung isa Hindi ko alam kung bakit naka 220 ito. Wala na yung, baka sira yung dating fan niya. Naka 220 siya Naka-connect siya dito. Okay, baka mapansin nyo 220, tapos dito stock pa to. Ngayon focus tayo sa may sukatan ko pala muna to. Try natin sukatan tong channel 2 kung may bias siya. Okay, ito yung tester natin. Po natin ulit to. May mga ganitong switch is kailangan mo siya ilulong press. Ngayon dito working dito. Meron siyang bias. Kahit pa paano, pasalamat tayo dahil working yung kabila. May paggagayahan tayo kung sakali. Lalo SMD ito. Kaso lang makapagtuwanan na naman tayo. Sabihin hindi natin nagagawa yung unit kapag wala tayong paggagayahan. Ayun bias niya Nasa 0.27, magpo 0.3 siya. Dito, huwag mo na sukatan yan dahil may kulang na pyesa Okay, focus na lang tayo dito sa may channel 1. Although, kailangan pa rin natin tanggalin siguro tong channel 2 para, yun nga, may paggagayahan tayo. Okay, baklasin ko tong channel 1. Ito na, nabaklas ko na yung channel 1. Medyo nalungkot ako dito dahil yung stepper nya dali sunog yung stepper. Nasunog yung stepper. Okay lang, dito na papasok yung baklas natin. Dito, baklasin natin tong channel 2. Tapos gayahin natin yung value doon kasi SMD ito, tapos sunog na Hindi natin makikita yung value niyan. Yan, hindi natin baklasin yung channel 2. Kaya sa iba na pinagtawanan tayo doon na yung isang top pan na basher natin, sabi na hindi ko magagawa yung isang unit kapag walang paggagayahan. Hello. Tulad dito, magagawa mo ba ito pag wala kang gagayahan?
lalo steeper to. Tapos daming sunog dito, sunog to mga resistor. And then sinubukan nilang ito, hindi ako nag-fix bias nito ha, sila yung gumawa niyan. Yung sa kabila niya is stock pa oh, may stock siya oh, yung kulay dilaw niyan. Tapos ito nilagyan nila ng 3.3 oh, 3.3K ang nilagay, samantala 3K na nga yung value ng stock yung trimmer oh. Tapos ang nilagay is 3.3, orange red. Kaya siguro lintik, sobrahan siguro sa init ito. Ang value na nilalagay ko dito is nasa 2.2 o 2K lang eh. No, 3.3 oh, taas ng bias niyan. Ngayon tingnan natin kung yung output ay ilang piraso yung sira. Okay, dito ay shorted dito. Okay, shorted dito sa may kabilang side. Tapos dito okay, walang short dito. Pero dito meron. Ngayon angat natin tong mga bloke. Tapos para ma-check natin yung output kung ilang piraso. Medyo madugo ilabanan dito. Kailangan natin maklasin channel 2 rito. Naangat ko na itong mga bloke. Tapos positive nga. Ito yung mga may tanda is shorted to. Ito. And then ito. Tapos dito. Ito. Itong side na to. Yung saksi nito sa drive to eh. Ngayon ito siya oh. Dito good. Tapos dito matic short. Tapos dito ito sa dulo. Yan, shorted. Tapos dito shorted din yan oh. Bali tatlong piraso. Although sa may kabila parang wala namang short dito eh. Kabila lang tinamaan kung saan yung steeper na may problema or nasunog. Okay. Ngayon angat natin or tanggalin natin yung mga shorted para ma-check natin tong diode kung normal siya or hindi, or magiging normal siya. Gulo di ba? Binaklas ko na yung bloke. Dinamay ko na yung kabilang side kasi may problema rin pati kabilang side. Pambira na yan. Ito, tinanggal ko na yung nandito, dito, tapos nandito. Tanggal ko na yan. Tingnan nyo mangyari ha. Magiging normal to dito. Kaso sa kabila meron pa rin. Okay, pakita ko sa inyo ng maayos. Sana kita. Yan, nag-normal siya oh. Utang na. Ano naman tumawag dito? Tapos dito, ayun meron oh. Ano yan? Dapat mawawala yan eh. Ngayon ito yung may problema oh. Pasensya na kayo ha, medyo wala na ako sa mood. Naubos na yung energy ko dahil hapon na ngayon. Dito tinanggal ko na, orinihan ko na yung bloke. Tingnan nyo mangyari. Ba, shorted lintik na to. Tapos dito ganun din oh. Tapos dito good na to dito. Good. Oh, good. Tapos dito good. Dito oh, good. Short pala itong dalawa. Dali itong ito, then dito bali 5 pirasong transistor pala. Ayan. Tinanggal ko muna itong mga board. Dinala ko sa bahay ito. Tinroubleshoot ko na naman sa bahay. Hindi, meron akong nakitang sira dito. Ito, sa may steeper nya shorted itong Zener diode. Ito sa pangalawa. Shorted dito. Hindi ko alam kung anong value nyan. Although pwede naman natin gayahin yan sa may dito sa may kabilang side, or alam ko talikuran sila nito eh. Shorted ditong diode, kaya tumirik yung may nasunog na pyesa dito, or na linya pala, may nasunog na linya. Baklasin ko itong shorted nito, tapos tingnan natin kung anong value niyan, palitan natin. Okay, tapos check natin. Malamang sira rin tong LM na, alam ko LM311 ito eh, LM311P. And the rest dito na-check ko parang okay naman na. Although dito yung 220 nasunog, dalawa kabilaan. Tapos tinanggal natin yung mga shorted dito na output. Sa may MOSFET parang wala naman ako nakitang sira.
Okay, bali dito lang muna tayo sa may stepper nya. Focus tayo rito. Halos na kompleto ko na sana. Nandito sa base, ang daming kulang ng base, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 na base para nag-open. Tapos ito to 20, to 20. Tapos nag-fix bias ako, sinubukan ko munang 2K ito. Tapos saan pa ba? Dito sa may stepper, sira yung 5.6K. Tapos yung diode doon is pitching diode yun, 4148. Ayan, sa ilalim. Okay, ang problema naman yung MOSFET 70N10. Nako, may kwan din, shorted. Mambihira na yan. Ang daming nadali. Ito short talaga, oh. Shorted talaga to. Dito sa kabila, kabila parang okay sa kabila. So dito shorted to. Kung saan yung stepper na may nadali. Ngayon, tanggalin natin to, palitan muna. Yun na lang sana yung kulang. Buti na check ko bago ko isa lang sa may casing nya. Pinalitan ko na yung MOSFET. Sana ba yung MOSFET na nilagay ko? Yan, bago na to. Ginawa ko sa bahay kagabi. Ito yung mga MOSFET nya, oh. Ito yung isa, eh. Yan, short to. Pinalitan natin itong dalawa, kaya may hinang nyo. Hindi natin pinakita kasi haba lang video natin lalo. Okay, pinalitan natin yan. Tapos, saan na? Teka lang. Yung stepper, ginawa natin yan. Ala, mga napigtas na. Tapos, okay, ayan na, okay na yan. Tinirpin natin yung stepper. Ito magiging kalabasan nya. Naikabit ko na sa supply ito, tingnan nyo mangyari. Okay. Wala lang indicator kasi yung supply lang yung kinabit natin. Ay, Phoenix bias ko pala ito. Tinanggal natin yung 3.3 na nilagay nila. Grabe naman yung 3.3. Ang pinalit ko pala dyan is 2K and then 510. Nasa 2.5 ang labas nya. Sinubukan ko siya ng 2.7 eh. Medyo mataas, nasa 0.4 yung dating. Eh, ayaw ko ng ganun. Ilang piraso pa naman yung output lang nito. O ayan, nasa magpo 0.3 lang siya, oh. Diba? Magpo 0.3 lang siya. Naging normal na. Naging normal na siya. O ayan, oh, kabila to. Okay, naging normal na. Ngayon, pwede na ilaban yan. Ang haba ng pinagdaanan nito. Ang gagawin na lang natin, pwede na to, pwede na ibalik ito. Tapos proceed tayo dun sa isa kung may problema pa yung isa. Okay, pasensya na. Ito channel to, sinabay ko na rin. Naka-fix bias na yan, ayan, oh. 2.5 din yan, isang 510 ohms. Tapos isang 2K. Naging labas yan is 2.5. Ito yung bias nyo. Tapos may shorted to dito na bias na MOSFET ito. Shorted to, dito sa ilalim nakalagay. Ayan, oh. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, sumabit na eh. Ito yan, oh. Ayan, dyan sa ilalim. Basta may pinalitan tayo ng isang MOSFET. Di naman tayo nagsisinungaling. Shorted, pakita ko nga sa inyo. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Tinatamad lang ako na ipakita ng tudong todo. Kasi haba lang lalo yung video natin. Wala naman nanonood. Ayan, oh. Isa lang naman. Isa lang. Kutin natin. Oh. Okay. Isa lang naman yan. Ngayon, ayusin natin tester natin. Oh, ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Okay. Dito lang talaga tayo nahirapan sa dami ng sira nya. Yung dito, kulang talaga ng isang transistor to, may slot, ayan, oh. Wala na, hindi ko na dinagdagan. Wala sa usapan namin yung busing magdagdag yan eh. Pag magdagdag pa sa dyan, lalaki yung bayad niya sa atin. Okay, binabaan na lang natin ng konti bias nito. Okay, dito channel 2. Ayan, nasa 0.26 na. Okay, dito naman same lang din yan syempre. Ayan, oh. Okay na, naging normal na siya. Tapon na natin itong mga piyesang sira yan. Nahirapan tayo. Ngayon, maglalagay tayo ng speaker. Channel
Channel 1, tapos channel 2 sa ilalim, kasi tatlong butas to. Yung sa gitna niyan is bridge. Yung channel 1 sa pinakataas, tapos yung gitna bridge, ilalim is channel 2. Ngayon lagyan natin yung input. Okay, sana yun. Sana yung isang input. Ito. Ayun nyo, babaguhin natin yung posisyon ng lamesa natin ah. Hirapan ako kapag sa likod banda yung gawain. Okay, kabit ko dito sa may audio input natin. Okay, channel 1. Wala pa yung music. Next natin, ayan, ito yung malala na nirepair natin ha. Okay yung tunog. Tapos itong channel 2. Okay. Ito 20 natin. Bahala na. Bahala na si Batman. Okay. Ito 20 natin ha. Wala matapos na yung vlog natin. Kung sakali dito, kulang na lang ay yung linisan na lang natin. Okay? Hindi ko alam kung taga saan yung may-ari nito. Kalimutan. Ay, Marinduque pala. Marinduque pala ito. Ay, hindi no? Yung Marinduque pala is yung Tusunra pala. Ako, taga saan to? Ayan. Angas. Na natin, makaka-copyright tayo. Okay, hanggang dito na lang. Working na. Kulang na lang dito is i-compressor ko sa or linisan natin. Tapos itali natin ng maayos naman yan, no? And then yung pan linisan natin. Okay, sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapanatin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Kahit sa putol-putol na video. But basta at least diba may naibibigay ako na idea sa inyo. Sundan nyo lang, okay yun. And then sir, kung sino ka man, okay na tong iMix na C12 mo ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.